Sa video ito mga kamaster ay magbibigay ako sa inyo ng idea about dito sa ating indoor unit, mga control. Ipapaliwanag ko sa inyo mga kamaster itong ating PCB board, kung ano yung mga dapat i-check kapag nagto-trouble tayo. At gumawa rin ako ng simple diagram ng ating PCB board. So, start tayo mga kamaster. So, isa-isahin natin mga kamaster. So, itong fuse ay nandito siya mga kamaster. At ito naman siya. At itong transformer ay nakalagay dito sa ating panel. So, ito yung kanyang transformer. Yan. So, ang input ng ating transformer ay nakakonect dito sa ating board. Ito nakakonect dito sa ating board. Ayan, dumaan siya rito. So, meron tayong dalawang regulator, 7812 at 7805. So, ito siya mga kamaster. Itong dalawa na yan. So, at itong filter naman, yung tatlong filter na yan, ito siya mga kamaster. Ayan, yung tatlo na yan. At yung diode, apat na diode, ito naman siya mga kamaster. So, yung tatlong relay, ay limang relay, ito mga kamaster. At ang ating driver, ito siya mga kamaster. Ito yung kanyang driver IC. At ito naman yung kanyang MCU. At ito yung memory. Ito yung MCU at ito yung memory. So, ang ating display ay ito siya mga kamaster. So, ayan yung kanyang display. At yung ating room air sensor at indoor coil sensor, ito siya mga kamaster. So, ito yung air sensor, room air sensor. So, ito naman yung coil. Ito yung coil, papunta ng coil sensor natin. Papunta dyan sa loob. So, naka-intact sa ating copper tube. Itong wire na to, pupunta sa loob yan. So, napakasimple lang mga kamaster. Dumaan siya rito sa ating diode at papunta rito sa ating regulator. So, ang ating 7812 ay sinusuplayan niya yung ating driver IC. So, ang ating 7805 ay sinusupply niya yung ating MCU. At yung ating memory ay 3.5 volts. So, ang ating sensor galing naman dito sa ating MCU. So, as you can see sa ating diagram, ito ay applicable sa air conditioning. So, mapa-inverter man yan, halos pare-pareho lang yan mga kamaster. Ang binago-bago lang yung mga design ng ating air conditioning. Mga design lang yung nagbabago dahil sa mga manufacturer. So, napakasimple lang mga kamaster. So, tips ko lang sa inyo mga kamaster, lahat ng error ay nanggagaling dito sa sensor o di kaya malfunction ng ating fan, malfunction ng ating sweep motor, malfunction yung ating signal papunta ng ating compressor. So, ayan lang yung titignan nyo mga kamaster. Halimbawa, may sa carrier, pag ER 4
automatic yan yung room air sensor. Pag ER5, ito naman sa indoor coil sensor. At yung ER3 ay yung signal papunta ng ating compressor. At ER6, ito yung fan. So, yun yung mga error nang gagaling sa ating mga circuit. So, hindi ko na papaliwanag sa inyo ng matagal kasi nandito na yung diagram. Pag sinundan nyo ito, makukuha nyo rito sa kanyang board. Maraming tsetche-buretche nga lang. Pero, yung simplest way na mahalaga ay kinuha ko lang dito sa kanyang board. Ang madalas na nagkakaroon ng problema. So, bigyan ko po kayo ng mga troubleshooting. Tulad ng sinabi ko, pag ang ating display nakadetect ng ER4, matik yan. Ito sa ating mga sensor. ER4, ER5, mga ganyan. Pag ER3, pag nakadetect yung ating digital display, ay nasa outdoor yan. Signal pa labas ng outdoor. So reminders mga kamaster, ang ating signal na lumalabas dito sa ating indoor unit ay yung iba may 220 BAC, yung mga iba ay mayroong 24 volts BDC, at yung mga iba naman ay may 110 BAC. So hindi po pare-pareho na 220 yung lumalabas sa ating signal. So, as you can see, ito lang yung kanyang board, pero titignan nyo sa ating diagram na ginawa ko ay napakasimple lang. Pero ito, kung bago lang kayo, ay talagang malilito kayo. So, ayan mga kamaster. So, yun lang mga kamaster. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking munting video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to subscribe and hit the bell button para ma-update ka sa aking mga susunod pang gagawing mga video. So, yun lang mga kamaster. And have a good day to everyone.